What is up guys? Welcome to another video dito sa atin sa Bud TV. Ngayon, ano tayo ngayon? Itutuloy natin yung Project Silver EK natin. And for this week and for this video, gagawa tayo ng transmission reseal. Tapos, meron tayong mga ibang parts na hindi pa natin nakakabit, which is susubukan din natin, tatry din natin siyang ikabit today. RG is running a little bit late today. Pero sakto lang yon kasi we have to go to the auto supply para kumuha ng transmission seals. So here are some of the parts that we have. Ito yung oil pan gasket na seal natin, oil filter, nahandun yung iba sa loob. Pero yung Amazon, na dineliver na nila yung ano eh. Nandito na. Dineliver na nila yung silicone spray natin. So let's go and pick it up. And then bring it inside the garage para mamaya ready na just in case we need to use it. So lagay muna natin yan dyan and mamaya bubuksan natin. So ngayon habang wala pa si RG, let's go. Punta tayo dun sa auto supply, samahan nyo ako. Feeling ko baka hindi tayo pwedeng mag video dun sa loob, but punta na tayo doon para makuha na natin yung mga kailangan natin just in time. Pagpunta ni RG dito, makapag-start tayo, kompleto tayo ng gamit. Okay, and so nandito na tayo. We're going to buy the things that we need to buy for the project, and then isasoli natin tong head gasket natin, which we didn't open and is of no use. So we're going inside. I don't know if we can go inside with the camera, pero I will try. But if not, then the next scene would be me getting all the things that I need to get. So, wait lang tayo. Okay, so nakabalik na tayo. Ito yung mga EK. And we're just going to wait for RG to get in here para makapag-start na tayo para sa session natin today. Okay, andito na, nagbibihis na si RG, ayan o. Doon yung yung service niya. Pakita ko sa inyo yung service niya. 1 month na daw niya tong hindi nagagamit. Kaya na-miss niya, ginamit niya, ayan o. Oh. Di ba? Ito yung binidyo natin last time, yung sa earlier vlogs. Pero ngayon, nakabit na niya yung kanyang muffler. Oh, di ba? Candy tone. Ito yung silver. And then going back, ito na nga yung oil pan gasket seal natin, oil filter, D10 springs from Blocks. Ito yung water temperature sensor, transmission and engine support, tapos yung ating header wrap. And lastly, dumating na rin yung high temp natin na silicone paint and coating. Para saan yun? Kasi yun, kailangan nating ispray yan doon sa header wraps natin para pagka nakabalot na siya at nainitan na siya, hindi siya mamumuti. And matanggal. Oo, yan yung pinakamabilis matanggal. Walang kahirap-hirap. Oo, ha? Hop, huwag ka muna magulo dyan. Ano tayo yan eh, bago yan, di ba? Yeah, re-reuse natin to. Re-reuse natin yan. Okay, so yan. Hugasan na lang with dishwasher. Hugasan na lang. Tapos buksan, valve tappet. Meron tayong karton eh. Teka muna, sandali.
Doon mo kaya muna patong sa may plastic, di ba? So, yan. So, tanggalin namin. Kasi maingay ito eh. Maingay yung tappets niya. So, we decided na i-adjust muna namin yung tappets. Kasi baka marami nang maluluwag dito. So, adjust Tingnan muna. natin. So, spec nito is ano eh? 0.007. 0.007 ang sikip niya. Yun yung gap dapat nung tappets between nung ano, dun dyan sa ba to? Tappets mismo. Yun yung gap niya dapat para hindi masyadong mag-iingay pag umaandar siya. So yun yung una namin gagawin, and then after that, reseal ulit nung ano, valve cover gasket kasi bago na yun eh. And then after that, saka namin siya ililift para maibaba namin yung ano, yung oil pan, mapalitan na rin ng langis. Tapos, palitan na rin namin yung oil pan gasket. And then finally, ikabit namin yung ano, kabit namin yung headers. So, habang sinisikapan ni ano ni RG yung valve tappets, linisin muna natin tong mags natin. Kasi hindi ko lang alam kung na-inform ko na sa inyo na ayun nga, dumating na tong TE37 natin na mags. 15x8 if I'm not mistaken. Yeah, 15 by 6.5 pala. 15 by 6.5. 1998. So, period correct siya para sa EK natin na 9062,000. Tapos, 4x100. May kasamang B-caps. Shout out sa aking friend na si Angelo for keeping this for a very long time. Siya rin na nag-source out nito para sa akin. Kaya linisan lang natin to para maganda ang... Hindi siya madumi. I mean, actually ito nilinis na ni Angelo to before niya pinadala sa akin. But it has been left sitting on the garage for quite some time now. So inisip ko na ilabas na siya para makahinga. And at the same time, para malinis na rin. So, ayos to. Linisin natin yung apat. Yung isa nalinis ko na eh. Tapos ito, pangalawa na to. So, tapusin natin habang nag-a-adjust ang tappet si RG doon sa loob. Ayan, okay. So far, so good. Matatapos na tayo doon sa valve tappets adjustment. Meron kaming hindi na ipakita sa inyo yung difference niya before and after. Para sana maipakita namin sa inyo yung difference pagka na-adjust na siya nung after. Kasi hindi rin namin naparinig sa inyo kung gaano kaingay yung tappets eh pagka naka-idle or umaandar yung engine eh. So maganda sana na ipakita namin, but then again, next time na lang pag umingay ulit papakita namin sa inyo. Okay, testingin muna natin kung malaki yung improvement na ikabit na namin yung valve cover ulit. Let's see if tumahimik siya kahit papano. Okay. Papakain mo na, kuya. May umiikot kasi wala kasing gulong, so nahulog yata yung lug nuts. Okay, ulit, one more time. Mamaya mas pipino pa ng konti yan. Pero mas nakita ko yung difference ng yung may mga times na merong mas malaki yung lagotok eh, di ba? Pero mostly ang naririnig mo lang naman dito yung ano, sa may belt. Pero mamaya pagka nag-idle down ng konti yan, no? Ayan.
So nasa ilalim tayo ngayon. Papakita namin sa inyo yung problema nung ano. So tagas dito sa oil pan. Tagas din sa rear main ng transmission. Nakikita nyo yung kalat ng ano, ng langis kung saan nanggagaling siya, diba? So ito talagang kailangan na namin palitan. Kasaluhin ko. Ayan na, saluhan na ng langis. Let's go oil. Let's go. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Okay. Tapos tingin namin ano to. In-overflow. Dahil nga lakas ang tulo ng langis. Ay, hindi ko pala binuksan yung cup. Nakalimutan ano yun yung cap para mas mabilis yung tulo ng ano niya. Ayan. Ayan, so what we're doing. Tagal nang di na oil change to. Oo, yun dumi. So, ang gagawin namin dito, palit ng oil pan gasket. Ibababa rin namin yung headers. And then, since yun nga, nakababa na, palitan na namin ng headers. Okay, so update. Ayan, nabaklas na namin yung ano, yung ilalim, nakapag-drain na tayo ng oil, and then tatanggalin na namin tong headers natin na to. Speaking of, naalala ko, so pagtanggal namin yan, hindi naman namin kagad may babalik yan eh. Pe-prep lang namin yung headers nito kasi next week ayusin pa namin transmission. So ayaw namin na mag-double work, diba? So babaklasin namin yan. Tingnan mo. Naglagay sila ng original RTV. Tapos pinatungan ng... Pinatungan ng ano. So, Kung sino man gumawa kung sino nito. man gumawa nito, Mag-quit ka na. benta ka na lang ng hotdog. So, binubuksan natin yung ano, yung outer layer ng oil pan para makita natin ang kondisyon kung kumusta ang shavings. Kasi medyo makintab eh. Ayan. Parang may signs tayo ng kulang. Nakikita mo ko yung bubbles? Oo, medyo, ayan. Ayan, hindi magandang sign yan. Pero, the only way lang naman na makakapunta yung ano, yung tubig or yung coolant dyan is kung may tama na rin yung head gasket. Okay, quick update. Nilinis na namin yung oil pan. Malinis-linis na rin naman kahit papano, pero pwede na yan. Yung ilalim naman importante malinis na rin kasi yun yung a clean way for us to know that walang tagas. Tapos dinadaanan na lang ni RJ ng final run yung ano, paglalagyan ng ano, ng gasket, which is this one. Ayan. Para mailagay natin. Kasi before, nung kakabaklas lang niya, nakita niya na nilagyan ng ano, ng Honda band yung ridges. Tapos saka inilagay yung seal, which is not the case. Hindi dapat ganun.
So, nililinis lang niya yung paglalagyan. And then after that, pwede na namin ibalik. We decided not to put oil first because wala kaming washer. Next week na lang namin lalagyan na lang ito. Tulak-tulak na lang muna for the meantime. Yung content drive lang ginawa natin. Breakfast. Oo. Ayaw na namin gumawa kasi tinamad na kami. Next week na lang ulit. But anyway, marami kaming natapos. Napalitan na namin yung gasket ng oil pan. Nalinis na namin siya. Itutuloy na lang namin yung transmission next week tsaka yung prepping ng headers kasi hindi na namin tinapos dahil mas mabilis namin natapos yung sa oil pan. So next week na lang yun. Kailangan namin bumili ng ng tawag doon, header gasket, di ba? Ay kuya, tsaka pala yung sabi sa kailangan daw ng high 10% economic spray para daw di daw mag-fade yung yung ayun nga, meron na ay, oo nga. So, ang kulang namin ay gasket para doon sa headers. Tapos yung ano pa ba kulang natin? Yung Cross washer. ayun, crush washer para doon sa sa oil change kasi hindi kami binigyan pala. But anyway, kanina hindi na namin na video eh. Pero pina-drive sa akin ni RG yung FL5 niya. Ang saya. Ang saya. Kaso nga lang para ang sarap. Masarap. Kaso nga lang sabi ko sa kanya, ayokong mag-drive ng mga ganyan kasi parang lagi na lang akong hahataw siguro dito sa kalsada. More fun to come. Oh, pero more fun and happy. Diba? Oh, diba? I-car wash na to kasi malikabok. Matagal na niyang hindi ginamit to, siguro more than a month na niya hindi nagamit. Diba? Tapos na lang yung kulang natin dito sa catalog ng Mugen? Tapos ako sa Tapos yan sa engine, di ba? oo. Tapos yung body kits mo, ito na. So kulang pa na is yung garnish. Ito. Ayan, yung sinabi natin na ito, di ba? Meron hanggang dito, di ba? All the way down. Dito. Yan, dyan. Yung problema nga lang, kailangan ko i-drill yung bumper. So, parang it's something that you cannot undo anymore. So, pag nilagay mo yon, doon na yan for the rest of its Tapos mirror cups. mirror caps. Ito, naka-Mugen ka na side mirrors, di ba? Ito yung difference niya. Oh, ayan, yan yung difference niya kasi yung original walang ganyan. Pero yung gumagana rin ba yung niyan, yung parang blind spot monitoring? Ito yun, di ba? Oo. Yun, okay. So meron siyang signal doon, not just doon sa mismong Tapos, side mirror itself. Ito pa kulang. Naka-add fan GT, tapos naka-Niova na rin siya. Tapos nakabit na nga Ayun. rin yung muffler niya na to? Tomei. Yung Tomei niya na na muffler. Pero bala ko kumuha ng carbon diffuser para matakpan mo. Okay, para hindi masyadong exposed. Oo, kasi na yun, nagpo-pop out yung two tips niya. Oo nga. So, yung rear diffuser, Parang mabawasan ng konti oo. para hindi masyadong makalabas. Pero you know what, honestly, kung titignan natin, hindi naman masyadong mahaba. Hindi masyadong Ito yung mahaba. malang po niya. Okay. So, tanggal to? Or ipapatong? Hindi, tanggal lahat yan. Carbon, full okay. carbon yung Full carbon. Okay. Full carbon. So, yan. Ngayon, kung gusto nyo i-follow to, check nyo yung Instagram niya para makita mo yung mga videos niya. Maganda mag-video si RG para dito sa FL5 niya, yung mga runs nila. Mag-e-enjoy kayo doon sa mga videos niya. Tapos yun na lang yung kulang. Tapos yung na lang, yung garnish na lang sa loob, 'di ba? Yung sa center console garnish. center console, steering wheel, Mugen shift knob, ano
pa ba? Yun lang. Yeah, yun lang. Yun na lang. Kasi yung the full kit na ano na niya eh. Oo, yun ako. Dun sa in-upload ko. Kung hindi nyo pa nakikita yon, panoorin nyo na lang. But anyway, yun nga. You will see more of this car soon. Yung proper Ayun walk pati around. wing pala. Oo, yung proper walk around. Ito pala, courtesy of PRL. Yan, tinaasan niya kasi yung orig niyan mababa. So pagka nag-drive ka from the inside, makikita mo yung wing niya. Ito mas maganda dahil hindi mo makikita yung wing. Mas aggressive tingnan. Aggressive tignan, mas mataas, 'di ba? Ayan. So we'll see more of this car soon. Yung proper walk around nito para mapag-usapan natin what's the story behind this car. Kasi matagal na rin tayo hindi nakakapag car feature, 'di ba? So we'll see. Mag-schedule tayo ng perfect time pagka natapos na namin yung mga ginagawa namin sa mga lumang kotse yun. But anyhow, yun na. Dito na natin tatapusin tong video na ito. Next time na lang uli kasi nagugutom na kami. Hindi pa kami nakakakain. Late kasi to si RG, di ba? Late. But anyway, thank you for watching. Kita na lang tayo sa susunod na video. Bye bye. See ya.